Okay, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli tayo po ay tumayo. Buksan na po natin muli ang ating pong mga Bible sa Revelation chapter 2 at basahin po natin muli ang verse 12 to 17 na lang po. Revelation chapter 2 verse 12 to 17. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 12, kayo po sa verse 13, sabay-sabay po tayo sa verse 17. Nakita na po ba sa malakas at masayang amen? Verse 12. And to the angel of the church in Pergamos write, these things saith he which had the sharp sword with two edges, 13 table. But I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornications. Verse 15. So hast thou also done the whole doctrine of the Nicolaitans, which they agree. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. Verse 17, altogether ready with. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a union written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umupo, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat. Kami po ay lumalapit sa inyong harapan. Nalalaman mo po ang aming pong pagkukulang, mga kasalanan na aming nagagawa, sa hindi po namin pagsunod sa iyo po mga utos. Ang lahat ng ito ay hayag sa iyo. At sa gabi nito, ito po ay aming pong inihingi sa inyo ng kapatawaran. Salamat, ikaw ang aming Diyos na mawain at mapagpatawad. Salamat na hindi ka nagkulang sa amin. Lagi ka nagpapaalala sa amin na gawin namin ang iyong kalooban at huwag namin itong baliwalain. Lagi ka nagpapaalala sa amin na kami po ay dapat maging seryoso pagdating sa paglilingkod sa inyong pong gawain at kami po ay patuloy na lumayo, umiwas sa mga kasalanan sa mundong ito. Salamat sa mga bagay na iyo po pinagkaloob sa amin, lalo higit sa lahat ay yung katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan sa kaligtasan na meron po kami. Salamat na kami po ay tinubos ng aming pong Panginoon Jesus sa lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pong dugo. At salamat na kami po ay babalikan ng aming pong Panginoon Jesus upang hindi po namin danasin ang 7 taong kahirapan sa mundong ito. Nawa po Panginoon, patuloy mo pong gamitin ang mga buhay na inyo pong pinahirap sa amin para sa inyong pong kalwalhatian sa paglilingkod po sa inyo. Samahan mo po kami gabayan sa aming pong paglilingkod sapagkat wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Banal Espiritu, pakapuspusin mo po kami. Itago mo po ako muli sa inyong pong likuran. Dalangin ko na ikaw sa makita, maluwalhati at maparamalan. At dalangin po namin sa gabing ito, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Nawa, patuloy na masunod ang iyong kalooban, hindi ang aming mga kagustuhan. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po maupo. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. At ito po ay sulat at ito po ay pahayag ng ating pong Panginoon Jesus kay John the Beloved. At nagpahayag po ang Panginoon Jesus patungkol sa Pergamos Church. So ito po ay yung ikalawang churches na sinulatan.
At ang Pergamos po mga kapatid, mga minamahal, ito po sa ating panahon ngayon, ito po yung Bergama na nasa Turkey, Bergama, Turkey. So, Western Turkey. Pergamos mga kapatid, ito po ay isang mayaman at makapangyarihang syudad, wealthy and powerful city during Hellenistic period and was the capital of the kingdom of Pergamon. So yun po ang Pergamos. So mga kapatid, mga minamahal, dito po sa ating po mga binasa, nais ko pong bigyan muna ng pansin. Ito pong verse 13, I know thy works and where thou dwellest. Ito po ang sabi ng Panginoon Jesus. Nalalaman ko kung ang inyong mga gawa at nalalaman ko kung saan kayo nananahan. So sa makatwid bagay sa kinaroroonan ng luglugan ni Satanas at iniingatan mo matibay ang aking pangalan at hindi mo ikinaila ang aking pananampalataya kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi ang taong tapat. So talagang dito po sa Bible ay meron po mga ilang Bible character at hindi lang naman po ilan. Sabihin na natin, napakarami din naman po ang mga naging tapat na naglingkod sa ating pong Panginoon Jesus. Kaya sa ating pong buhay, bilang tayo po ay mga anak ng Diyos at bilang tayo po ay naglilingkod, inaasa sa atin na tayo po ay maging tapat. At ngayon po mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng verse 14, I have a few things against thee. Na kung ating pagtatagalugin ay datapat meron akong ilang bagay na laban sa iyo. Kung ito po ay sasabihin sa atin ng ating pong Panginoon Jesus sa ating pagharap sa Kanya, maaaring tayo po ay masasaktan. Kung ito sasabihin sa atin ng Panginoon Jesus na ako'y mayroong laban sa iyo, ako'y mayroong ayaw na ginagawa mo. So kung ito po ay, bagaman kung ito man po ay sabihin sa ating lahat ng ating Panginoon Jesus, hindi tayo dapat magalit. Ito ay dapat tanggapin natin na may kaluwagan sa ating puso at dapat tayo po ay magpakumbaba sa ating pong Panginoon Jesus. Sapagkat tunay naman po na talagang kung iisa-isahin po natin ang ating mga ginagawa, ay napakarami na mga bagay na mali na ating nagagawa laban sa ating Diyos, sa ating pong Panginoon Jesus. Sapagkat tunay na sa bawat araw ay hindi po natin laging nasusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya kung ito po ay sabihin man sa atin lahat, I have a few things against thee, ay tanggapin po natin ng maluwag sa ating pong kalooban, magpakumbaba tayo, humingi tayo ng tawad, at mga kapatid, mga minamahal, ito po ay sinabi ng Panginoon Jesus sa atin, at ito po ay nakasulat dito sa salita ng Diyos sa Bible. So ibig sabihin, the Lord Jesus Christ wants us to repent. Ninanais lamang po ng ating Panginoon Jesus na tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Kung bakit ito po ay sinabi, I have a few things against thee, ito po ay isang pagre-rebuke ng ating Panginoon Jesus. So upang tayo po ay magsisi sa ating po mga kasalanan, ay kailangan talagang panalahanan tayo. Kailangan talagang sawayin tayo. At mga kapatid, mga minamahal, Jesus Christ rebukes us by His words for us to repent. So tayo po ay sinasaway ng ating Panginoon Jesus sa pamamagitan ng Kanyang salita. Bakit nandito ang salita ng Diyos? Kailangan basahin upang tayo po ay sawayin sa mga bagay na mali na ating ginagawa. So yun po yung nais ng Diyos sa atin, na tayo po ay magsipagsisi sa ating mga kasalanan. Napakaraming mga tao ngayon talagang natutuwa sa paggawa ng kasalanan. Kaya talagang makikita natin na redeeming the time because the days are evil. Na talagang pasama ng pasama ang mga araw, ang mga taong naninirahan sa mundong ito ay pasama na po ng pasama. So ito po ay rebuke sa ating lahat. Jesus rebukes us by His words. Kung bakit hanggang ngayon nananatili ang salita ng Diyos. So kung bakit sinabi talaga dito na heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kasi na habang nandito tayo sa mundong ito, napakalaki ng posibilidad at talagang mayroon pong tendency na tayo po ay makagawa ng kasalanan. So mga kapatid, kung ito man po ay sabihin sa atin ng Panginoon Jesus, I have a few things
against thee. So tanggapin natin sa ating pong puso ng maluwag at tayo po ay humingi ng tawad at tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. So ito po yung nais ng Diyos sa atin, magsisi. At talagang tunay na tayo po ay nasa church age at tayo po ay talagang pagkatapos ng church age, ang kasunod po nito ay ang rapture or ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So Jesus not only rebukes us by His words, but also Jesus rebukes us by His works. Tayo po ay sinasaway ng Diyos sa ating mga maling ginagawa sa pamamagitan ng kanyang gawa. Una, ano ba yung gawang ito? Ito po yung earthquake. Wala namang tao ang kayang magpalindol o magpagalaw ng lupa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bakit mayroong mga trahedya? Bakit mayroong earthquake? Bakit mayroong flood? Na talaga nangyayari sa ating panahon ngayon, hindi lang po dito sa ating bansa, kundi kahit sa ibang bansa, yan po'y talagang laganap. At sa ibang bansa, meron ding wildfire na talagang ilang araw nang nasusunog ang isang lugar. At meron din po mga tsunami, meron din po mga volcanic eruption, sapagkat sa ganitong paraan, minsan ang tao ay dumarating sa pagsisisi. Kung kailan mayroong trahedya, saka lamang naiisip ng isang tao na mayroon ng pala or mali na pala talaga ang kanyang ginagawa. At sinasaway tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang gawa na tayo po ay binibigyan ng mga karamdaman, ng mga sakit. So ang isang tao, kung kailan meron siyang nararamdaman, talagang mahina na siya, kung kailan dumarating sa kanya yung puntong 50-50 na siya, ay doon pa lamang siya nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Pero nung siya'y malakas pa, ay hindi niya tinatalikuran ang kasalanan. So mga kapatid, mga minamahal, Jesus rebukes us by His words, and Jesus rebukes us by His worker. Ako natutuwa na talagang kapag minsan napapakinggan ko si Brother Marco, si Brother Matic, talagang ayos yun. Na kung talaga siya ay nakakapag-review siya kasi talagang straight to the point, frank kasi Brother Marlon. Kasi nga, kita naman na talagang minsan may pagkakamali ang isang tao. Kaya ako natutuwa na si Brother Marlon ay nandyan, nagagamit para mag-review. So mga kapatid na minamahal, sa ating pong buhay, kasi yun po yung tanda kung talaga mahal natin ng isang Kristyano. Ano sabi po ng Proverbs 27 verse 5? Open rebuke is better than secret love. Amen po ba? Open rebuke is better than secret love. Yun po ang sinabi ng Proverbs 27 verse 5. At mga kapatid, mga minamahal, yun nga po na Jesus rebukes us by His words, by His works, by His worker. And then sabi nga po ng 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be instant, in season, out of season, reprove, rebuke, with all long-suffering and doctrine. Kaya nga po, talagang sa pangangaral na salita ng Diyos, sinabi po dito ni Pablo kay Timothy na talagang preach the word. Nasa pangangaral na salita ng Diyos, hindi lamang itong puro encouragement. Kasi ang ginagawa ng iba sa ibang mga denominations, more on encouragement, more on Christian living. So mga kapatid, so sinabi po dito, be instant in season, out of season, reprove, rebuke. So kaya sa preaching po talaga, meron pong pangangaral patungkol sa kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, Jesus rebukes us by His words, by His worker, and by His works. And 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scriptures is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof. So yung mga sinabi po dito, for reproof, for corrections, for instructions in righteousness. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung sabihin man ito sa atin ng Panginoon Jesus, I have accused against thee. So ibig sabihin lang po, nais ng Panginoon Jesus, na tayo'y magsisi sa ating mga kasalanan. At minsan, magsisisi nga lamang tayo sa ating mga kasalanan kapag tayo ay nare-review. So yun po. And then pangalawa mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin ang Revelation chapter 2, verse 12. Sabi po ng verse 12, and to the angel of the church in Pergamos
right. This things saith he which hath the sharp sword with two edges. So, dito po mga kapatid sa Bible, ang church po mga kapatid, mga minamahal, ay mayroon pong tatlong description or figure of speech or yung tinatawag nating analogy. Na yung church mga kapatid, mga minamahal, ay inihalimbawa or inihalintulad sa bride. So, kaya nga meron tayong awitin na yung we preach Christ, na we are the chosen bride. So, yun po yung lyrics po doon. Na mga kapatid, mga... Sige nga, brother Edwin, kantay mo nga. Okay, so tayo po yung bride. So mga kapatid, mga minamahal, dito po kung bakit sinabi ng Panginoon Jesus na I have a few things against thee. So the Lord Jesus Christ wants us to restore our good relationship to God upang mapanatili or mapanumbalik ang ating magandang relasyon. So hindi na po mawawala yung ating relasyon sa Diyos, na tayo po yung mga anak na ng Diyos ngayon. Yun po ay talagang relasyon na natin panghabang buhay. Subalit ang relasyong ito minsan ay nagkakaroon ng lamat sapagkat tayo po ay nakakagawa ng kasalanan. Kaya upang ma-restore po ito, kailangan i-rebuke tayo ng ating Panginoon Jesus, ng kanyang salita, ng kanyang mga manggagawa, or ng kanyang mga gawa. At upang tayo magsisi, upang ma-restore ang ating magandang relasyon sa Diyos. If God rebukes us, mga kapatid, mga minamahal, it means that God, our Lord Jesus Christ, truly love us. That's right. Kung tayo po ay nire-rebuke ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesus, ibig sabihin lang po nito na talagang mahal tayo, iniibig tayo ng ating Diyos. It means we are His bride. Ibig sabihin nito na talagang tayo po yung kanyang chosen bride, na tayo yung kanyang asawa. So sa mga mag-asawa, di ba, minsan nasisira ang kanilang relasyon. Nagkakaroon ng lamat ang kanilang relasyon. Bakit? Dahil sa kasalanan. So it means we are His bride. It means we are His children. Ibig sabihin lang nito, talagang tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos. Kung bakit tayo po ay nire-review. At nakakahiya nga kung magre-review pa sa atin mga unbeliever. Di ba? Mas nakakahiya yun na magre-review pa sa atin ay mga unbeliever, mga hindi mananampalataya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, magpasalamat po tayo kung tayo po ay nire-review. It means that God wants to restore our good relationship to Him. If God rebukes us, don't think or don't take it as a negative. Huwag nating tingnan ito na ito ay negative. So huwag sasama ang loob sa Diyos. Huwag magagalit sa Diyos. Huwag magtatampo sa Diyos. So huwag titigil sa paglilingkod. So mga kapatid, mga minamahal, so nais lang talaga ng Diyos mapanatili yung ating magandang relasyon sa Kanya. Na para every time na tayo may kailangan, hihingi tayo sa Kanya, bigay agad. Or hindi ka pa nahingi, talagang ibibigay na agad ng Panginoon. Bakit? Kasi maganda ang relasyon mo sa Diyos. So yun po mga kapatid, mga minamahal, that the Lord Jesus Christ wants us to restore our good relationship to Him. And then verse 17, tingnan po natin, pangatlo. Verse 17 po mga kapatid, ang sabi po dito, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that received it. So mga kapatid, bakit tayo sinasaway, bakit sinasabi ko sa atin, I have a few things against thee? Because the Lord Jesus Christ wants us to reap. Ibig sabihin po nito mga kapatid ng reap ay, baliktarin mo yung reap, receive fruit of labor, upang tayo po'y tumanggap. Yun po yun. Ang ibig sabihin po ng reap, to receive fruit of labor. Kasi tayo dito sa mundong ito, nagpapagan. Sa mundong ito, tayo ay naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Amen po ba? Na tayo mayroong ginagawang paglilingkod kay Kristo, meron tayong ginagawa sa Kanyang gawain.
So, ang sabi po dito sa verse 17 na ating pong binasa, tingnan niyo po, ang verse 17. And will give him a white stone. At sabi pa nga, to him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. So mga kapatid, mga minamahal, nais ng Diyos, huwag mawalan tayo ng reward pagdating sa langit. Na pagdating natin sa langit, kasi, di ba, kung natatanda ninyo sa 1 Corinthians chapter 3, beginning verse 12, 13, 14, I think, di ba, na doon ay titingnan ang ating ginawa. At doon ay talagang ang ating mga ginawa kay Kristo ay dadaan sa apoy. Susubukin, tinan po natin. Sabi po dito sa verse 12, Now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. So titingnan po yan. If any man's work upon which he hath built thereupon, he shall receive a reward. He shall receive a reward. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay nandito na sa paglilingkod, talagang dapat makita sa atin yung pagpapahalaga, siniseryoso natin ang ating ginagawa na para sa Diyos sa ating Panginoon Jesus. So to reap or receive of fruit of labor upang tayo po ay mag-ani doon sa ating pinagpagalan. So yun po mga kapatid, kung bakit talagang tayo darating sa ating pong buhay, sasaway tayo ng Diyos sa ating mga maling ginagawa. Bakit sinabi ito sa atin, I have a few things against thee, upang tayo ay mag-ani, tumanggap ng bunga doon sa ating pinagpagalan. To reap. And then mga kapatid, mga minamahal, verse 13. Ang sabi po dito, I know thy works and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr. So mga kapatid, mga minamahal, pang-apat po na makikita po natin dito, the Lord Jesus Christ wants us to rejoice in His will. So si Antipas, bakit siya po ay naging faithful? Sapagkat nandoon ang kanyang kagalakan sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Kasi mahirap talagang gumawa kung napipilitan lang. Mahirap gumawa kung walang kagalakan. Kaya masabi po ni King David sa Psalms 40 verse 8, I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Kaya kapag ikaw ay masaya sa kalooban ng Diyos, masaya kang sumusunod sa mga utos ng Diyos, ewan ko lang kung hindi ka maging tapat sa Panginoon. Kasi kung darating sa iyo na ikaw ay talagang nalulungkot na, na-burden ka na, ano mangyayari kung ikaw ay na-burden, wala kang magalakan sa gawa ng Panginoon, iiwan mo na yung ministry. Di ba? So mga kapatid, si Antipas, hindi siya nagkaroon ng mga kagalakan sa mundong ito. Hindi siya naging masaya sa mga bagay sa mundong ito. Hindi niya inibig ang mga bagay sa mundong ito. Kaya nga po si Antipas ay naging faithful martyr. Siya po ay naging tapat na tagasunod ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Kasi hindi siya naglingkod sa mga bagay sa mundong ito. No man can serve two masters. Na talagang ang kanyang buhay ay naging laan sa Diyos kay Kristo. Yun po si Antipas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung bakit tayo minsan sasawayin talaga sa ating maling ginagawa, sasabihin sa atin ng Panginoon Jesus, I have a few things against thee, sapagkat ang nais ng Diyos ay huwag tayong magalak sa mga kalayawan sa mundong ito. Huwag tayong magalak sa mga kasalanan sa mundong ito. Magalak tayo doon sa kanyang gawain. So mga kapatid, talagang ano sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2, tingnan nga po natin 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2. This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves,
Coventus, talagang galit na, sobrang grabe na mga tao sa atin sa Pilipinas, na talagang DPWH, lahat na lang yata ng sakay ng gobyerno ay talagang mayroong corruption, talagang Coventus galit pagdating sa pera. Maraming tao naghihirap pero talagang ang gusto nila, yun nga eh. Pero kami napuntahan eh, talagang isang tao na maganda ang buhay. Pero yung kapirasong lupa, mga kapatid, 36 square meter lang. Ay gusto niya ay ibenta at hatiin para sa kanila, yung, para, yung kanilang mana. Pero yung nakatira dito sa 36 square meter na ito, mga kapatid, ay walang-wala. Pero itong tao ito, mga kapatid, meron siya mga paupahan, napakaganda ng buhay, tapos na kanyang mga anak, mayroon ng sariling pamilya kanyang mga anak, may magandang trabaho kanyang mga anak. Pero itong 36 square meter na ito, ay gusto niyang kunin at ibenta pa para hatiin ang mana nila. Hindi pa may palabang doon sa mga tao nandoon na mahirap ang buhay. Yan ang panahon natin ngayon, Coventus. Boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. And then without, so walang hindi marunong magpasalamat, hindi namumuhay ng mga Diyos, unholy, walang kabanalan, without natural affections, padami na ng padami ang mga LGBTQ, truth breakers, false accusers, incontinent, first despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Yan po ang tao ngayon. Puro na lamang mapagmahal sa kalayawan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, si Antipas, makikita natin, hindi po siya naging ganyan. Talaga siya po ay namuhay na maka-Diyos, inibig ang Diyos, inibig ang gawain ng ating pong Panginoon Jesus. Kaya talaga si Antipas ay sinasabi po ng Bible na siya po ay faithful martyr. Martyr, ibig sabihin po nun talaga, hindi po niya pinagpalit ang kanyang pananampalataya. Na kahit siya po ay nahaharap sa kamatayan, papatayin siya, hindi niya itinakwil si Kristo. Hindi niya ipinagkaila si Kristo. Na talagang siya po ay nanindigan sa katotohanan na si Kristo ay tunay na Diyos, Diyos ng katawang tao, anak ng Diyos, na si Kristo ang Panginoon tagapagligtas, namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa, hindi sa relihiyon. Yun po yung pinaglaban ni Antipas. Kaya talagang sinasabi po dito ng Panginoon Jesus, si Antipas ay tapat na lingkod. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana saan man tayo mapunta, makilala talaga sa atin na tayo ay mga mananampalataya. Kasi sa totoo lang, mayroong mga Kristiyano ngayon, kapag kasama yung unbeliever, ganun na rin ang buhay nila. Diba? Kung ano ang ginagawa ng unbeliever, yun na rin ang ginagawa nila. Kapag kasama ng unbeliever, kasama sa pagkain, hindi magawa mag-pray, nahihiyang mag-pray. Ganon po ang ibang mananampalataya ngayon. Sana sa ating buhay, saan man tayo mapunta, ay sundin natin, gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. And then the last, mga kapatid, mga minamahal, verse 14 and 15, bakit sinabi ng Panginoon Jesus, I have a few things against thee? Sapagkat, tingnan niyo po, verse 14 and 15. But I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel to eat things, sacrifice unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which things I hate. So last, mga kapatid, mga minamahal, the Lord Jesus Christ wants us to resist wrong doctrine. To resist wrong doctrine. Sa mundong ito ay talagang napakaraming false religion. Napakaraming false teaching. Kaya hindi po katanggap-tanggap yung kung sinasabi ng iba
na yun, namatay na yung nagsabi nito na sinabi ng tao ito, every religion is a way of God to arrive at heaven. Ewan ko lang kung talagang patay na yun. So yun po yung sinabi niya. Pero mali po yun. Hindi po religion ang daan patungo sa langit. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So mga kapatid, mga minamahal, ang nagtuturo po nga nito na talagang nagsabi dito, sina Nicolaitans. So Nicolaitans, Balaam, their teachings were seen as a spiritual danger. That's right. Yung katuruan po ng Nicolaitans na ito at saka ng Balaam na ito ay talagang ito po ay magdudulot ng kapahamakan sa ating spiritual na kalagayan. Amen. Kaya hindi po talaga maaaring tanggapin, hindi natin pwede sabihin na sa Diyos din naman yan. Hindi po ganon. Na makikita mo yung isang religion, sasabihin mo, ay sa Diyos din yan, pupunta din ako dyan, laatin din ako. Hindi po ganon. Kaya sabi po ni John the Beloved, tinan po natin ang ating pong Bible. So 1 John chapter 4, verse 1, tinan po ninyo sa verse 1 to 6 po yan, kung mapapansin nyo po. 1 John chapter 4, verse 1 to 6. Beloved, believe not every spirit. Believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Subukin ninyo kung yung bagay sa Diyos, That's right. sapagkat tunay na hindi lahat ay sa Diyos. So yun po yung sinasabi niyan, because many false prophets are gone out into the world. So 4,200 false religion ang mayroon sa mundong ito. Kaya sinabi po dito, nagpapaalala ang salita ng Diyos, believe not every spirit. Huwag mong paniniwalaan lahat. That's right. Kasi hindi yan lahat ay sa Diyos. Hereby knowing the Spirit of God. Ito, nalalaman natin ang Espiritu ng Diyos. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. So yung Espiritu na talagang pinapahayag o yung religion o yung denominations na nagpapahayag na talagang si Kristo ay tunay na Diyos, Diyos na katawang tao, ito po ang sa Diyos. Amen. Pero yung mga denominations na hindi naniniwala si Kristo ay tunay na Diyos, hindi po yan sa Diyos. That's right. Yan po yung kanino na katotohanan na sinasabi po dito, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. It's not of God. Kaya mga kapatid, mga minamahal, simula nung ako po ay naging Baptist Christian, wala na akong pinasukan pang ibang mga denomination. Kasi talagang mali ang turo. So kung ikaw ay papasok doon, di ba, na talagang as yung ang paniniwala mo ay talagang yan naman ay sa Diyos din, so maling paniniwala yun. Pero okay lang kung ikaw kaya ka pumasok doon para makita mo, yung parang ikaw baga ay gusto mo lang makimarites, di ba? Yung kumbaga para makita mo, bakit ba ang lakas talaga nito? Parang okay ba yun? Pero kapag pumasok ka doon sa religion na yun at parang tinatanggap mo sa sarili mo na parehas lang yan, yun po ang hindi okay. Kasi mga kapatid, mga minamahal, aralin po ninyo kailan ba sumulpot ang mga religious group na ito. So hindi po sila konektado doon sa church na itinatag ng ating Panginoong Jesus. So ang church na itinatag ng Panginoong Jesus nagsimula sa Jerusalem noong panahon ng ating Panginoong Jesus. Pero yung mga false religion na ito, nagsimula sila mga 1900s, 1800s, at hindi doon sa Jerusalem, sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, try every spirit. Believe not every spirit. So, corrupting. So, Nicolaitans, Balaam, their teachings were seen as a spiritual danger, corrupting the early church. Kinukurap po nila yung mga mananampalataya noon, yung turo po noon sa pamamagitan ng weakening its purity. Yun po ang Nicolaitans, Balaam. Pinapahina yung
kalinisan ng bawat mananampalataya. So para bagang nawawalan ng halaga yung purity. Kaya nga po turong dito, sabi po dito sa Revelation chapter 2, verse 14, to commit fornication. So para bagang ito yung sinasabi natin sa ating panahon ngayon, na ang tao ngayon ay masyadong nagiging liberated. Diba? Dati, ang tingin natin sa US, napaka-liberated ng mga tao doon. Bakit? Kasi wala silang pakialam sa kanilang mga sinusuot. So, ganun po yung teaching ng Nicolaitans na ito, ng Balaam na ito. So, yun po, na talagang pinapahina yung purity, yung kalinisan, faithfulness, para bagang okay lang kahit hindi ka maging tapat. Yun po yung turo po nila. Basta ikaw yung nilingkod, okay lang yan. Kahit hindi nagkakasala, okay lang yan. So yun po yung sinasabi nito, separations from sin, na talagang baliwala sa kanila, hindi nila pa pinapahaligahan yung paglayo, pag-iwas sa kasalanan. Yan po ang turo ng Nicolaitans ng Balaam na ito. Kaya okay lang sa kanila, sinabi po dito, yung pagkain ng mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Okay lang sa kanila yung mga piyestahan. So malinaw po sinabi ng Panginoon Jesus, I have a few things against thee. So to eat things sacrificed unto idols. So okay lang sa mga Nicolaitans nga po ito, sa Balaam na ito, sige, mamiyasta ka doon. Okay lang yun sa kanila. At mapapansin nyo naman talaga sa ating panahon ngayon, okay lang sa mga tao yon, yung mga piyestahan. Ano ba masama naman, pastor? Kakain lang naman ako. Kung kayo naiingit, nagugutom kayo, gusto nyo ng salad, sumama na kayo sa akin. Diba? So mga kapatid, yun po yung turo po nila. And then, sexual immorality. They encourage practices considered to be spiritual adultery. So kung sinasabing spiritual adultery, ito yung po sinasabi natin, nandito ka sa Baptist Church ngayon, and then by next week, nandun ka naman sa kabila, sa mga malalaking simbahan, and then patalon-talon doon sa mga maling katuruan. Yun yung spiritual adultery against Christ and linked to pagan worship. So yun po yung mga kapatid, eating food sacrificed to idols, they promoted participations in pagan feasts, a compromise of allegiance to Christ, na talagang nawawala ang katapatan kay Kristo. Yun po yung kanilang turo. And a symbol of fellowship with false gods. Worldly compromise. They advocated for a relaxed approach to Christianity, suggesting that believers should blend. So, imi-mix na, should blend. Para bang pagkahaluin na ang katotohanan at ang kasinungalingan. So, hindi po yan dapat pinaghahalo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kaya nga ako nagpapasalamat si Brother Brian, Pastor, paano kapag walang mag-church doon at talagang ibang mga denominations na doon? Nagtatanong siya, sabi ko, mas mabuti ba na hindi ka na-attend? Kasi kung nga, ang focus mo, ang isip mo, ang intention mo sumamba sa tunay na Diyos, pero dahil yan ay maling denominations, you are a partakers. Diba? Nagiging kabahagi ka ng maling katuruan. Kaya mas mabuti pa kung wala talagang Baptist Church na nagtuturo ng tama, much better na huwag kang sumama doon. Kasi partner in crime ang tawag doon eh. So yun po mga kapatid, mga minamahal, that believers should blend and the word na makihalubilo sa mundong ito, makiisa sa mundong ito. Ano ba sabi sa atin? Diba? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Pero ang turo ng Nicolaitans na ito, ng Balaam na ito, ay makihalubilo ka, makiisa ka sa mundong ito. So blend in the word and lower their standards to be accepted. Na yung kanilang mga katuruan, yung kanilang mga batas ay dapat tanggapin. So yun po ang kanilang turo. Ay maraming turo yung iba na wala sa Bible. Diba? Marami silang turo na wala sa Bible. So hindi natin dapat tanggapin. Kaya yung mga padasal na yan, diba?
Kaya dapat ang Kristiyano ay naninindigan. Kung ikaw ay Kristiyano, meron kang namatay na talagang mahal mo sa buhay. Let's say for example, asawa mo yan, namatay. At ang mga kapatid, kaanak ay mga unbeliever. Manindigan ka na walang pagdasal. Diba? Manindigan ka na walang mga pasugaldiyan. Manindigan ka. So yun po ang nais ng Diyos sa atin dito, I have a few things against thee. So sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Ang sabi po ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly. Tayo po ay talagang pinapag-impanan na ng Diyos. Tayo po ay nilinis na ng dugo ng Panginoon Jesus. And I pray God that your whole spirit and soul and body be preserved blameless. So talagang inaasahan po sa atin na huwag tayo makikisa sa takbo o sistema ng mundo ito unto the coming of our Lord Jesus Christ. Malapit nang bumalik ng Panginoon o malapit na tayong marap sa Kanya. Walang makakapagsabi sa atin kung tayo ba ay buhay pa sa isang araw. Kaya ito po yung salita ng Diyos na talagang preserve blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. To God be the glory, tayo po ay pumalik. Tayo po manalangin, tayo po lumuho pumalik. Ama namin Diyos, salamat. Salamat po sa inyo pong banal na salita. Na ito po ay patuloy na nangungusap sa amin. Dakila ang iyong layunin sa amin. At maganda ang iyong atigalit sa aming mga buhay. Salamat na patuloy mo po kami ikinokorek at sinasaway sa mga mali namin kong ginagawa. Kailangan ko po na talagang kami po bilang iyong mga anak ay matagpong blameless hanggang sa pagbabalik po ng aming pong Panginoon Jesus. Huwag namin sayangin ang buhay na itong pinahiram sa amin. Huwag po namin itong gamitin sa mga walang kwentang bagay sa mundong ito. Huwag namin gamitin ang buhay na ito sa mga kasalanan. Salamat po sa inyong pong paalala. Salamat sa iyong awat habag. Dalahan ko po ang Diyos, patuloy mo pong pagpalagi ng buhay ng bawat isa. Samahan ko po kami gabayan, ilayo sa mga gawa ng kaaway, at dalahan ko po banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.